Alam niyo ba na maraming mga sakit ang nakakamatay at isa na dito ang kidney disease? Pero bago tayo magpatuloy sa unahan, please paki-subscribe po ng ating video at pakipindot po ng button bell upang updated po kayo sa ating mga video tungkol po sa kalamang pangkalusugan. Ang papag-uusapan po natin sa mga oras na ito ay tungkol po sa kidney disease. Ilan po ang klase ng mga sakit sa kidney? Ito po ang ating tatalakayin, mga kaibigan. Number 1, meron pong tinatawag na kidney failure or edema. Ibig sabihin, failure po ang kidney kaya nagkaroon po ng swelling of the leg, swelling of the feet and face. So, sa mukha. Sunod na kidney disease ay kidney damage. Kasi po sa madaming toxins na pumasok po sa ating katawan, kumalo sa dugo, sinala ng kidney at hindi na po kinaya ng kidney at na-damage po ang ating kidney. Ano pa po? Meron pa pong kidney stones. Bakit nagkaroon ng kidney stones? Dahil po sa maling lifestyle. Ayan ang ating pag-uusapan sa ating pagpapatuloy. Ano pa po ang sakit sa kidney? Ito po ang tinatawag na polycystic kidney disease. Ano po siya? Isang sakit na nagkakaroon ng maraming mga bukol-bukol doon sa kidney. Tinatawag na multiple disease. Multiple cysts in the kidneys. Ano pa po? Ito pong tinatawag na nephritis. So, namamaga po, nag-inflame po ang mga nephrons sa ating kidneys. Yun po. At ito, kabahagi po ng kidney problem ay kidney infection or urinary tract infection. So, yun po ang mga iilan sa mga kidney diseases na ating pong pag-uusapan. At alamin natin kung ano po ang mga dahilan at ano po ang mga simptoma at ano po ang mga dapat iwasan at ano po ang mga kagamutan. Natural food supplement, dahil po ang ating panggagamot ay natural, so ang magiging mga recommendation natin ay natural medication. Okay, so binubuo po yan ng natural food supplement, juices combination, healthy lifestyle, at saka herbal medication, at ang pang-last ay water therapy. Ayan ang ating unang-una, health problems. So, ano po ang health problem? Diabetes. Pagka mataas masyado ang sugar sa dugo, pagsala po ng kidney, ay mangyayari po na masisira po ang kidney. Pangalawa ay high blood pressure or hypertension. Pagka malakas po ang presyon ng ating dugo, masira po ang ating kidney. At ang sunod na dahilan, mataas na creatinine. Ang creatinine ay toxins or poison in the blood. Pag mataas na masyado, masisira po ang kidney. At ang sunod, ang dahilan ng pagkakaroon ng kidney disease ay high protein and albumin in the urine, in the blood. Kaya mga kaibigan, alamin natin mamaya, mga mahal nating mga viewers, kung ano po ang dahilan kung bakit tumaas ang protein. Ano bang klaseng protein at saka itong tinatawag na albumin. Sunod, ang dahilan ng kidney disease ay high uric acid. Mataas ang uric acid. Bakit? Sa pag-inom ng alak, pag-inom ng beer, pag-inom ng soft drinks, pag-inom ng artificial juices, at pag-inom ng caffeinated coffee, at kakulangan ng pag-inom ng tubig. Yan po kung bakit tataas ang uric acid sa dugo at saka dadami po doon, masasala po ng kidney. Okay, sunod na dahilan ng pagkakaroon ng kidney disease ay ang sige-sige o sobrang pagkain
ng mga karne. Oo, processed meats. May mga red meat, mga canned goods, hams, at iba pa. So ito yung mga madalas kinakain ng moderno nating kapanahunan, mga kaibigan. Kaya dapat magising ang bawat isa na ito pala. Ang sisiging pagkain, sobrang pagkain ng mga ganyan ay nagdudulot po ng kidney disease. Siguro okay lang pagka medyo bata-bata pa. Pero pag talagang bugbog ang ating sarili, ang ating katawan sa pagpakabuyo sa pagkain ng mga ganyan, siguradong mapapaaga ang pagkakasakit, mga kaibigan. Kaya pansinin nyo, itong ating mga binabanggit na mga dahilan, ang sobrang pagkain ng karne, mga canned goods na nagtataglay ng animal protein ay nakakasama po sa ating kidney. Sunod, ang pag-inom ng gatas ng baka, nagdudulot po siya ng kidney disease. O yan, hindi yan alam ng karamihan. Pero dito sinasabi po natin, ayon sa research, ang gatas ng baka o cow's milk ay nagdudulot din ng sakit sa kidney. Sunod, lack of water intake. Nabanggit na natin ito. So, ang kakulangan ng pag-inom ng tubig, as we know, ang pag-inom ng tubig ay dapat 8 hanggang 10 o depende sa size ng katawan. Kasi kailangan po ng ating katawan, kailangan po nating kidney ang sapat na tubig. Yes, mga kaibigan. So, huwag kalimutan na ang isa sa dahilan ng pagkakaroon ng kidney disease ay dehydration or kakulangan sa pag-inom ng tubig, mga kaibigan. Lastly, or last but not the least, na ating mababanggit na dahilan ng kidney disease ay pagkakaroon pa ng isang health problem. Ito pong tinatawag na gouty arthritis, osteoarthritis, o rheumatoid arthritis, mga kaibigan. So, ito po yung mga nagdudulot ng mga dahilan na nagdudulot ng sakit sa kidneys. Dahil dalawa po ang ating kidney. Okay, mga kaibigan, punta na tayo sa simptoma. At least, we must be aware na ano yung mga palatandaan na meron na tayong simptoma sa sakit sa bato, sakit sa kidney. Okay, number 1 na simptoma, madalas na pag-ihi-ihi. Pwedeng normal na dami, pwedeng pakunti-kunti, baka may bara na po doon sa ating kidney, o di kaya kumipot po ang daanan ng urine sa kidney, mga kaibigan. Kaya madalas ang pag-ihi, at dahil yung madalas na pag-ihi ay dahil sa madaming toxins na tinatapon ang ating urinary system, ang ating kidneys. Kaya madalas mag-ihi kasi ayaw ng katawan na maipon yan doon sa loob. Kaya mag-command po ang ating central nervous system na, uy, ilabas na yan. Kasi lason yan pagka napundo yan sa loob. Kaya mga kaibigan, so iihi-ihi. Ngayon, kung ang problema pa ay barado ang daluyan, ang daanan ng ihi, halimbawa sa mga babae, nagkaroon ng infection sa urethra o sa ureter, sa uterus. Kasi ang mga babae ang may uterus Dahil sa mga lalaki naman, merong urethra. Ngayon, pagka nagkaroon ng inflammation doon sa daanan ng ihi, nagkaroon ng infection, enlargement of the urethra or the uterus, siguradong pakunti-kunti ang pag-ihi. Tapos mahapdi, masakit, mga kaibigan. Okay, sunod. Ito na nga. Hirap o masakit ang pag-ihi dahil sa tinatawag na UTI o urinary tract infection. Masakit po sa puson. At kung matindi na ang infection, magkakaroon po ng bloody urine. Bloody urine. Okay. So, yun po ang sunod na palatandaan. Blood in the urine. It's because of the infection or kidney stone. Ayan. Okay. So, tingnan ninyo, mga kaibigan, kung ano na po ang sitwasyon ng inyong ihi. Kung ano po ang kulay. Okay. Sunod. Sobrang mabula ang ihi. Pagka sobrang mabula, sinyalis po, mga kaibigan, na meron na po kayong kidney disease, kidney damage, kidney failure, at saka kidney problem. Okay, sunod.
Ano po ang susunod na palatandaan, simptoma na may kidney disease na po ang isang tao? Swelling or pamamanas ng paa, binti at mukha. Ayun. At idagdag natin yung eye bag. Hindi lang ang napupuyat na tao ang magkakaroon ng eye bag. Pagkos ang may problema sa kidney, magkakaroon din ng pamamaga ng eye bag. Okay, sunod. Makakaranas ang isang taong may kidney disease ng extreme fatigue. Oo, panghihina, weakness. So, pagka nanghihina kayo, check ninyo. Nakakain naman ako, nakatulog naman ako, wala man akong high blood, wala man akong ibang mga sakit, kundi check ninyo ang inyong kidney. Ay, o nga, binabusiaw ako, binalisaw-saw ako kanina, pakunti-kunti ang ihi. Siguro, itong panghihina ay dahil sa kidney failure ko na. Yun po ang inyong tandaan, mga kaibigan. Okay, sunod. Pagkahilo o mawawala sa balanse, out of concentration. So, dizziness or out of concentration. So, yun po ang mga palatandaan. Meron pa, malamig ang pakiramdam o panlalamig na pakiramdam at saka tinatawag na lagnat. It's because of infection, mga kaibigan. So, tandaan niyo po, yun yung mga simptoma ng tinatawag na kidney disease. Ngayon, dito tayo sa mga tinatawag na meron pa pala, no? Meron pa. Dugtungan natin. Ang sunod po na palatandaan, simptoma ng kidney disease ay skin rashes and itchiness. Yung pangangati. Makaranas ka ng pangangati. Especially sa mga singit-singit, ano? Kasi pag mataas ang uric acid sa kidney, pagkapawisan ka, makati po ang iyong pawis. Oo. Tapos magkaroon na ng mga allergy, sugat-sugat. Yan. Skin rashes and itchiness. Nausea and vomiting. Vomiting. So, at ang pagsusuka ay amoy ammonia. Okay, amoy ammonia. So, yan po ang mararanasan. Simptoma po yan ng kidney disease. Shortness of breath because of yung halimbawa, umihi ka ng may dugo. So, mabawasan po ang iyong red blood cell. So, magkakaroon na po ng itong sunod, anemia. So, pagka low blood ka o anemic ka na, so magkakaroon ng shortness of breath kasi kukulangin na din ng oxygen, kukulangin na din ng tinatawag na mga necessary elements na gumanda po ang sirkulasyon ng dugo o sapat po ang iyong pulang dugo. So, ito pa, lower back pain. Masakit ang dito sa bandang bewang, mga kaibigan. Kasi nandito po yung ating dalawang kidney sa ating bewang. Left and right kidneys, mga kaibigan. Pagka sumakit po yan dyan, especially pagka napagod kayo, yun po ang dahilan. Ang pagsakit dyan ay mayroon po kayong kidney disease. Lastly, ito pong tinatawag na water in the lungs. Pagka nagkaroon po ng tubig sa baga, ang isang dahilan yan, water retention in the lungs ay kidney disease. Mga kaibigan, sana po na-pick up nyo. Yun ang mga simptoma. Dito po tayo sa bad habits that damage our kidneys. Ito po, sigarilyo. Number 1, sigarilyo. Cigarette smoking. Ang pagsisigarilyo po, mga kaibigan, ay nakakasama po sa kidney. Ayan. So, sunod, eating too much animal protein. So, mga karne. So, bad habits po yan. Yung karne na lang talaga ang palaging nauulam. So, matataas po ang proteinuria. Proteinuria. So, protein. Animal protein po yan. Masasala po yan ng kidney. Sunod, bad habits. Eating too much salty food. Nako, may patis pa, may tuyo, may bagoong, maalat pa ang timpla, tuyo. So, dubli-dubli na po ang kabigat. Alam niyo po, ang mga dilata na mga pagkain ay mataas po. Sobra po sa kinakailangang salt ng ating katawan ang inilagay po sa mga canned goods. So, mga dilata, yung mga pork, mga
mga dilata po na mga karne norte, ganon. Okay. So, sunod, drinking soft drinks, energy drinks, artificial juices. Nakakasira po sa kidney, mga kaibigan. Public knowledge na ito. Inuulit lang po natin, ni-refresh lang po natin sa ating mga isipan ang mga kaalamang ito. So, ito yung mga bad habits that damage our kidneys. Lack of drinking water. So, kulang sa inom ng tubig, madamage po ang kidney. Lack of sleep. Yan. Maraming nagpupuyat. Especially yung mga call center agent at saka yung mga shifting na ang trabaho ay sa gabi. O yan. So, mapasama po ang inyong kidney dyan, mga kaibigan. Kasi po, ginawa ng Diyos na ang araw ay araw ng paggawa. Ang gabi ay araw ng pagpahinga. Kasi magtatrabaho po ang ating mga internal organs para po iiwas tayo sa sakit. Pero kung nagpupuya tayo, hindi na makapagtrabaho sila upang malinisan ang ating katawan, therefore, ma-infection po sila, magkakasakit po. Especially itong kidney na ating pong pinag-uusapan. Sunod, overwork or overfatigue. Sobrang kapaguran, sobrang trabaho sa araw, trabaho sa gabi. Naku, rogado na po ang katawan, kaya pati kidney, damage po, mga kaibigan. Ito pa, sobrang inom ng alak, kahit nga konti, hindi maganda eh. So, drinking liquor and beer. Ayan. So, nakakasama po yan sa ating kidney. Tapos, drinking caffeinated coffee. Ang dami po, mga kaibigan, na mga caffeinated coffee. Pati nga ang mga tea, mga juice, at iba pa, mga soft drinks, nilagyan po ng caffeine. Kasi ang caffeine ay super additives. Para ma-addict yung mga tao, para siging bili. At ma-damage naman ang kidney. Mga kaibigan, yan po ang mga dahilan po sa tinatawag na bad habits that damage our kidney. Dito na po tayo sa ating medication for kidney disease. Okay, sa kidney failure. Okay, so mga kaibigan, abangan nyo ang ating water therapy para po sa kidney medication. Okay, supplementation for kidney disease. Sa mabibili po ng mga natural supplements po ha. Ito, number 1, meron po tayong mabibili na kidney cleanse. So, inom po ng kidney cleanse capsule po siya na herbal. Tapos, dandelion root capsule. Kasi po, ang dandelion root capsule ay nagpapa-function ng ating kidney para mag-ihi para mailabas yung mga toxins. Yan. Meron tayong Ova-Orsi na capsule. So pwede nyo pong i-PM yan sa akin upang ipadala po natin sa inyo kung kailangan nyo, mga kaibigan. Horsetail capsule. Horsetail, mga herbal po ito. Nag-capsulize na po, mga kaibigan. Vitamin C, kasi yung vitamin C, it can fight infection, mga kaibigan. Echinacea, antibiotic po ito na herbal capsule, mga kaibigan. Meron po tayo niyan. At bionic capsule. So, ang bionic capsule ay combination po ng mga sangkap na makatulong po para lunasan po ang kidney. At meron din tayong product na King's Herbal na makatulong po para tulungang linisin ang kidney upang gamutin ito sa kanyang pagkakasakit. Meron tayong 71 kinds of minerals na makatulong para i-alkalinize, kasi po pag acidic po ang ihi, acidic ang dugo, pagsala ng kidney, kailangan ma-alkalinize po ang dugo, ma-alkalinize ang ating katawan para hindi po magiging acidic. So, kailangan po ng Minilaba, 71 kinds of minerals. Meron po tayo niyan. At meron po tayong 77 herbal tea. Naalala niyo po si the late Car Erne Baron, ito po yung pinopromote niya, 77 herbal tea. Available po sa atin, So, ito po yung mga rekomendadong mga pamaraan ng medications, supplementation, capsulized na po, para po liquid, para magamit po sa kidney medication, mga kaibigan. Okay. Juices combination. Dito tayo sa juices combination, mga kaibigan. So, ang i-combine nyo po na mga bagay para po kakatasin at iinumin sa mga kidney problem, ito po, mga kaibigan. Number 1 ay 2 carrots. Isang pipino, isang radish, isang stalk o tangkay ng celery,
o kinchay sa Tagalog. Isang lemon or 5 kalamansi. So yan po ang i-combine. At kung may electric juicer ka, kung may blender o yadyadan, iraidan, so i-extract po ang katas nito. Tapos pagka na-extract mo na, inom ka para po sa iyong kidney problem, 1 glass 2 to 3 times a day. So sa loob po yan ng 1 linggo o hanggang sa 15 days. 1 week to 15 days ang pag-inom para malinisan yung kidney. Kung may bato, matanggal ang bato, mga kaibigan. Kung may infection, magamot ang infection. Alam niyo po, ang kalamansi at ang radish, magaling na magpagaling ng infection sa ating urinary tract. Okay, so dito po tayo sa other suggested juices combination. Okay, pakwan juice. So, kung available po sa inyong lugar, ang pakwan. So, pag pakwan juice po kayo, drink 1 glass 2 times a day. Makatulong po yan para linisin ang ating kidney. So, ano pa? Kamatis juice. Ang hinog na kamatis, kakatasin. At pagka nakatas mo na, inom ka 1 glass 2 times a day. Malaking tulong po sa mga may kidney diseases at may prostate problem. Ayan, may sakit sa puso. Dami pong magagamot niyan. Okay, sunod, grapes juice. Okay, so pwede kayong mag-blender ng grapes, tapos ang juice iinumin, mga kaibigan. 1 glass 2 times a day. Pwede rin na bumili ng Welch juice na 100%, no added sugar. Inumin po 1 glass 2 times a day para po sa kidney problem. Hindi lang kidney problem ang matutulungan ng grapes juice. Okay, orange juice. So magkatas po ng orange para po sa kidney. Inom 1 glass 2 times a day. Tapos huwag kalimutan ang tinatawag na sabaw ng buko. Yang coconut water. Inumin po para sa may sakit na kidney. Okay. So dito na po tayo sa herbal medication for kidney. Okay. Ano po ang herbal medication? So inote nyo po ang combination po ng herbal. Proven po by experience and by study. So may mga libro po tayong basihan na itong mga i-combine natin ay nakakagamot sa kidney disease. Okay, unang-una, ito pong tinatawag na parag-is. Sa Bicol ay tinatawag na bag-angan. Sa Bisaya ay bila-bila. Okay, so parag-is po. Wiregrass in English. So, 5 puno po ang kuhain ninyo. Tapos, pangalawa, yung ugat ng makahiya. Ugat ng makahiya. 7 ugat ng makahiya. Kasi pati UTI, pati abnormal regla ay magagamot nito. Ang focus of medication natin sa kidney disease, pero pati yung mga hindi nireregla, pag makainom ng kombinasyong ito, ay magkaroon sila ng normal menstruation, mga kaibigan. Okay. Sunod, luyang puti o luyang natural, yung maanghang, 2 inches lang po. 2 inches, hiwa-hiwain, ilahok. Tapos, seeds underleaf, yung tinatawag na dito sa Bicol ay bukakaw. Sa Bisaya ay hantalikod. Okay, so ito po ay makatulong. So ilahok po ito. Kuha po kayo ng 5 puno. Bunutin lang po, maliit lang lang po ito. Okay, so pansit-pansitan, 5 puno. Kilala niyo po ang pansit-pansitan? Ang pansit-pansitan ay mabisa po para sa kidney. So, ilahok po. 6 po itong kombinasyon natin, ha? Okay, buhok ng mais. Secure po kayo ng buhok ng mais. Marami man dyan ng mga nagtitinda ng mais. So, hingi kayo ng buhok ng mais. Isang dakot lang po ng buhok ng mais. So, pagsama-samahin, ulitin ko po, ha? Parag-is or bag-angan sa Bicol. Makahiya, 7 ugat. Tapos, luyang puti, 2 inches lang. Seeds underleaf o tinatawag na talikod pidro. Ewan ko sa ibang term. Basta seeds underleaf. Sa ilalim ng dahon ng damong yan, herbal na yan, ay may buto. May buto po. So, kaya tinatawag siyang seeds underleaf. Pansit-pansitan, 5 puno. Tapos buhok ng mais, 1 dakot. Pakuluan po siya, 1 liter of water. Ang tubig, 1 litrong tubig. Tapos 15 minutos po ang pagpakulo. Pagka napakuluan na, magpalamig-lamig ka, lukewarm, iinumin 1 glass 3 times a day before meal.
Oo, 1 week. 1 week na inom-inom ng pinaglagaan nitong kombinasyong ito. So, makatulong po ito sa mga may kidney disease. Lastly, ang water therapy natin ay tinatawag na hot seats bath. Ano po ang tinatawag na hot seats bath? Water therapy po natin, ito po ay tinatawag na hot seats bath. So, upo sa planggana na may mainit-init na tubig sa gabi bago matulog. So, magpakulo po ng tubig, mga 4 liters of water. Lahukan po siya ng luya, magpitpit po ng luya. Tapos, sambong na dahon, 7 sambong na dahon, bayabas, pandan, lukban ba kaya, o tinatawag na lagundi. Yun ang ilahok na dahon. Depende kung anong available na dahon. So, luya, sambong, bayabas, pandan, tapos lagundi. Okay, so yan po. Ang ilahok, pakuluan yung 4 liters, ibuhos sa planggana. Buhusan din ng malamig na tubig para hindi masyadong mainit. O kapain, pagkakaya na, so ang pasyente na may lower back pain, may kidney disease, upo po siya 30 minutes. 30 minutes na upo po dito sa planggana. Buhos-buhusan po ang likod. Parang naglabar na lang, galing dun sa tubig sa planggana. So 30 minutes, pagkatapos ahon, mamunas, haplasan po ang lower back pain. So yung sakit na bahagi sa likod. So alternate lang po every other night ang paggawa ng hot seats bath, mga kaibigan. So babasa po siguro ninyo yan. So hot seats bath, ang pasyente ay upo sa planggana na may mainit-init na tubig sa loob ng 30 minutos sa gabi bago matulog. Kinabukasan po, pwede pong may asin po yan, 3 kutsarang asin. Lagyan nyo po ng asin. 3 kutsara pong asin, mga kaibigan. So, yun po ang kabuuhan ng ating kidney disease causes, symptoms, and supplementation and medication, mga kaibigan. Sana po may natutunan kayo sa ating video, health tips, tungkol po sa kidney problem. Huwag kalimutan pong i-likes at saka i-subscribe ang ating video at pindutin po ang button bell at i-select po ang all para every now and then magiging updated kayo sa ating mga ihahatid na mga kaalamang pagkalusugan sa pagtalakay natin ng iba't ibang mga sakit upang makaiwas tayo sa karamdaman. Sana po itong video ito ay makatulong to save our health.